Buenos dias, damas y caballeros. Dito pa rin tayo, medyo maulan-ulan konti, pero okay lang. Hindi naman masyadong malakas. Tapusin na lang natin ito. Tapusin na lang natin itong mga topics na naipon na ngayon. Yan. Kanina, habang paikot ako dito sa East Zamboanga Business and Events Place, mayroon customer ng parmasya namin, yung Easy Drug Store, na nag-abang na sinabi na bibili siya ng gamot para sa puso. So yun lang, na-late yung kuha namin, na-late yung staff namin na galing pa sa malapit mga 3 barangays away. So dito makikita mo people, the Filipino people just want to make an honest means of living. Gusto lang natin ma-survive, gusto lang natin mabuhay ng mapayapa. Kaya to pay our taxes, to earn, to work, to be happy, to live comfortable lives. Although dito sa barangay ko, survival mode ng mga tao dito. Kaya pati yung mga uling ninanakaw dito, pati mga bigas, ganon. So hand to mouth, survival mode lang talaga. Pero hanggang kailan tayo ganyan? Alam ko marami pa rin sa inyo galit sa kaibigan ko si Isko Moreno dahil sa matinding negative publicity sa kanya na which were mostly false. Pero tama yun sinasabi niya during the campaign. You should demand more from your government. Mayaman tayo. Sana kung hindi lang napupunta sa nakaw. Tingnan mo yun, yung 800 billion ninakaw ng mga Duterte sa flood control scam. And then pagdating nila Romualdez, nagnakaw naman nila ng another 1.2 trillion. 1.2 trillion just in 3 years, from 2022 to 2025. So isipin mo yan na pera natin yan, sana napunta yan sa atin. So that is why this is really very imperative na we elect the best candidate who will really work for our own interests. Kilatisin na natin yung mga kandidato. Alam ko magagalit naman sa akin ng mga pro Marcos dito, pero kasalanan nyo rin na binoto nyo yung isang tao na naalala nyo yung 2022 campaign ni hindi naman sumasali sa debate si President Bongbong Marcos. Pumunta lang sa debate sa SMNI kasi meron kwant sa kanya. That time sila Franco Mabanta pa yung PR operator niya. Na set up nila na lahat yung mga tanong na pinagdiscussana nila at lahat ng mga sagot ay pinipit sa kanya sa speaker, yung earphone, sa earphone. So kumbaga hindi siya sumasali sa ibang debate na may mga surprise question, yung hindi mo alam yung tanong, at wala siyang sinasabi na anuman plataforma niya, anuman programa sa gobyerno niya. Kaya wala silang sinusunod na program of government. Pati yung gobyerno ni Marcos, survival mode lang. May problema, ayusin yung problema. May crisis, respondehan yung crisis. May bigyan ng budget yan, ganun. Pero wala sila yung clear program tulad ni Isko. May definite program na. Pag manalo ako, gagawa ako ng heart center
lung center, kidney center, at children's hospital sa bawat rehiyon ng bansa. Ibig sabihin kami dito, kung nakakasakit kami, lalo na yung mga mahirap, hindi na kami kailangan pumunta sa heart center. Pwede na kami pumunta dito sa regional center dito sa Mindanao. Sa Region 9, Region 9 kami. Western Mindanao kami. Dito na lang kami pupunta. So isipin mo, kung naging presidente si Isko, embes na punta sa yung 1.2 trillion sa bulsa nila Romualdez at mga politiko na kaalyado ni President Bongbong Marcos, pati yung mga dati niya kaalyado, sila Chis Escudero, sila Jinggoy, nasa majority yan under the presidency sa Senado ni Chis Escudero, si Jinggoy, si Joel Villanueva, lahat, mga Bilyar, lahat yan nasa majority yan noon minority lang sila Risa Ontiveros, lahat yan tumanggap rin ng flood control funds. So isipin nyo na lang kung napunta yung pera sa atin, yung 1.2 trillion, sana meron na tayo mga kayo sa Metro Manila, hindi nyo ito na-realize, pero tulad sa amin sa Mindanao, tulad yung kausap ko na nag-aabang kasi bibili lang siya, pumapantig na yung puso niya, nagpapalpitate siya, bibili lang siya, gusto ko ibigay yung kwan ko sana yung kaya lang paalis na tayo para mag-vlog, yung gamot ko sa taas, kaya lang aakyat pa ako sa 3rd floor nasa condo namin. Gusto ko nabigyan yung gamot ko pang puso sa kanya habang nag-aabang ma-open yung parmasya namin. Tingnan mo lang, yung parmasya namin, dati pupunta pa kami sa syudad 25 kilometers para bumili ng medisina. Nung naglagay ako ng parmasya dito, kaagad-agad may lunas na sila sa mga sakit-sakit nila, sa mga emergency situation. Gumawa naman ng malasakit clinic dito si Bongo, yung mga mega clinic, walang laman. Substandard pa yung gawa, kaya ngayon puro mga kambing at baka lang nakapaligid na andon sa malasakit, sa mini or mega clinic ni Bongo. So kumbaga nagka super duper mistake talaga tayo. We really made a big mistake in the 2022 and 2025 election. Dapat this time mag-isip-isip naman tayo. Love yourself more. Do not love your politician because they don't love you. Love yourself more. Helicopter na, baka spy. Love yourself more. Help yourself. Think of your own interests. That's why itong 2028 election, kilatisin nyo yung background ng mga politiko. Sumulpot na lang ba sila na parang parang kabute, like mushroom, political mushroom, sumusukwa na lang, lumilitaw tuwing election. And then in the past, or kung hindi election, wala sila ginagawa para sa taong bayan, wala sila ginagawa para sa mga mahirap na Pilipino. Kilatisin nyo mabuti. They should have solid accomplishment in the past. Kumbaga, kwan talaga nila, they will be joining the government to help the people, not to help themselves, not to get rich in office. They are joining the government dahil nakikita nila yung mga tulong na binibigay nila kulang. Pero kung may government resources, lalaki yung mga tulong na binibigay nila. Marami mga ganyan, mga political mushroom na mga party list na kwan daw, represent daw yung mga sektor ng mga motorcycle riders, mga farmers, mga urban poor. Pero pag na-elect na, wala na, ando na sa urban rich. Hindi na natin, ni anino, hindi natin nakikita pag nanalo na, pag naging kwan na, congressman na. So ganun yung mga senator.
Ganoon rin yung si Sara. Walang plataforma sa gobyerno, ang plataforma lang ay upakan, yung mga durugin yung mga kalaban niya sa politika, siguro pati kami mga vloggers na independent. Plataforma lang ni Sara yung isalba yung mga nakukulong niya mga kaalyado, tulad yung ginawa ng tatay niya na binigyan ng pardon si Gloria Macapagal Arroyo, former President Arroyo, si the late Juan Ponce Enrile, si Jinggoy, at si Bong Revilla na wala kadala-dala. Inulit na naman yung ginagawa nilang pagnanakaw. So let's be wise. Let's love ourselves more. Kawawa na talaga ang bansa. Kawawa na talaga tayo. Kawawa na talaga kayo. Maawa naman kayo sa sarili nyo. Kung nakikita nyo may kandidato walang plataforma at ayaw sumali sa debate, yun ang tinatawag natin red flag na yun. Red flag. Ibig sabihin, sign na yun na dapat hindi natin suportahan itong kandidato. Sign na yun. Na hindi siya tapat sa tungkulin at hindi siya makakatulong sa atin. So 19 trillion ng utang natin. 19! Binabanatan natin si Duterte dahil iniwan tayo ng 13 trillion na utang. Ngayon walang kalamidad. At least si Duterte may COVID. In fairness. Pero pinagnakawan rin nila yung COVID sa mga Parmalee scam, sa computer scam, ganun. Pero tayo ngayon under the Marcos administration, niwala kami nakitang bagong hospital dito sa gobyerno. Niwalang tulong na ibibigay sa tao. Pero lumaki ng 6 trillion. 3 to 4 years pa lang yan ng Marcos administration, nadagdagan na ng 6 trillion. Tanong ko kayo, meron ba nagawa na heart center, lung center, kidney center? Na swerte ako dahil lahat ito malapit lang sa bahay ko sa Quezon City. Lahat ito mga 5 minutes away sa bahay ko sa Quezon City. Ako maswerte. Kayo, tanongin yung sarili nyo. Kung nasa Visayas, sa mga outside of Metro Manila like Luzon, Visayas, Mindanao, meron ba kayong malapit na heart center sa inyo? Lung center, kidney center, children's hospital, blood center? Meron pa nga blood center dyan sa Quezon City. Medyo malapit sa EDSA. So Quezon Avenue EDSA corner Quezon Avenue corner EDSA. So yan yung blood center. So kilatisin nyo mabuti yung mga kandidato. Please let's not repeat the disastrous result of the 2022. And tinan nyo, puro lang sila unity team ang mensahe. Ngayon, the opposite has happened. Yun lang sinasabi ni President Bongbong Marcos, walang sinasabi iba. Basta unity team. Mag-unite tayo lahat, magsama-sama tayo lahat. Yung pala magsama-sama sila sa pagnanakaw. Ngayon, grabe ang away nilang mga grupo na ito. So, talo tayo. Maawa naman kayo sarili nyo. So, at tanongin yung sarili nyo, am I demanding more from my government? I should be demanding more from the government. Kung wag kang maging kontento sa katiting na tulong sa'yo, especially during election lang. You demand more, you deserve more. Okay? So please share this vlog, please like this vlog para matulungan natin, gisingin yung isip ng mga bubotante at mga tao na hindi talaga masyadong nire-review yung accomplishments ng mga politiko. Gwapo yan, okay yan, sumasayaw yan, ganon. Marcos yan, Duterte yan, iboto ko yan. Dapat we should remove that kind of thinking
in the 2028 elections. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good day to all and see you in my next vlog.